good afternoon guys. Medyo may mga ano pa tayo, mga pending na trabaho. Dami-dami pang tubo tong pipinturahan na to. Yan, mga nag-uuwi na sila. Uwi na kami. Ayan. Ay naka. Tuloy-tuloy lang ang buhay, tuloy-tuloy ang trabaho. Iba-iba. Actually dito sa amin multicultural kami rito. Ang dami namin iba-iba. May Polish, may Ukrainian, may Lithuanian, may Russian, may German. Tapos marami Latino tsaka Pilipino. Pilipino tsaka Latino. Tsaka Ukrainian. Yan. Yan nagko-combine. Mamaya kay kwento ko medyo may tsaka yung mga syempre mga Canadian, di ba? Na true blue Canadians. Yan, yung mga puti, tawag namin puti. So, mamaya kay kwento ko yung mga nangyayari ngayon dito kasi ang dami namin trabaho talaga. Sabado at Linggo nga nire-require pa kang pumasok kaya lang ayaw namin pumasok. Makapasok ako Sabado pero Linggo pahinga ko na lang talaga. Pahinga ko na lang talaga yung Linggo. Kasi nga siyempre oras para sa pamilya, oras para sa sarili. Yan. Saka yung pinagdadaanan ni Carla nga na sakit siyempre. Gusto ko rin gusto ko rin ipasyal siya or express sa kanya yung mga nararamdaman natin. Kaya gusto ko meron kaming time para sa isa't isa, di ba? Ganun din naman talaga yung mga di ba, yung mga kapwa natin Pilipino. Gumagawa tayo ng mga paraan para makapaglibang, ganyan, pantanggal na stress, sa pagod. Kasi dito sa amin, bukod sa physical na yung trabaho, may mga pressure din na kailangan matapos ito, kailangan ganito. Yan. Kami ang kwento ko sa inyo pag uwi. At medyo malayo-layo pa ang ating drive-in. Good morning guys. Ayan, dito ako sa work. Nakakatuwa ngayon kasi kami, Filipino cuisine ang aming dinner. So celebration ng mga Filipino food, Filipino culture. Kasi sabi naman tatanda last time, bakit daw yung pagkain namin ang dami French night, Italian night, ba daw walang Filipino night? Mostly doon nagtatrabaho dito Filipino, which is tama naman. So ayan, ngayong lunch, may pansit kami, lumpia, at saka yung sabaw. Yung soup nila ngayon is sinigang. Pero medyo deconstructed na. Tapos for tonight, gagawa ko ng kasaba. Yan, tsaka yung buko pandan. Prenep ko kahapon yung buko pandan. Dadagdagan ko na lang ng cream. Tapos yung hapunan nila is atsara, tapsilog, at saka inasal. So magiging busy today. Kasi yung dessert nga nila ito, yung buko pandan tsaka kasaba. So busy kami ngayon dahil nga daming preparation. Yan, palabas na ako. Ang layo ng parking ko ngayon. Hindi na ako naka-vlog. Sobrang busy. Dami namin dinggas. Ganda ng parking lot. Bagong gawa na Kaya doon ako nakapag-park sa dulong lapit sa bus stop. Ang layo ng lalakarin. So yan. Sobrang busy. Yung itsura ko pulang-pula. Markado pa yung hairnet ko. Grabe yung yung busy. Tapos yung pagkain. Halos karamihan sila nag-combo kasi gusto nilang tikman. Yun na nga. Gusto nilang tikman lahat. Kaya yung karamihan mga nag-combo. Tapos yung mga guests, nagustuhan lang yung pagkain. Kaya nag-ask pa sila ng extra. Pinarkingan ko. Ubod ng layo. Doon pa ako sa may dulo dun. Pero buti lang maganda weather. Sarap maglakad-lakad. Nakaka-proud lang din kasi first time namin ginawa yung mga Filipino na food. So nagustuhan nila. Hindi nila in-expect na gano'n yung pagkain. Tapos nung tanghali na kami, lupang hinirang. Saka nagsayaw sila. Sayaw din ako sumama kasi
Hindi naman ako marunong sumayaw. Kaya yung mga ibang kasamahan namin ang nagsayaw, tonto ay matatanda eh. Sinayaw nila dayang-dayang, dapat tiniklik, kaya lang wala ng time para mag-practice. Yun. Sarap na po namin dito. Katapos lang namin magdilig. Magdilig, magkape. Yan. Habang nagdidilig, nagano na ako ng kape. Day off kasi ako bukas eh. Sarap. Siya may pasok. Pasok pa kanina nga eh. Rat-rat eh. Overtime uli eh. Eh, kaya Dami nakapag-vlog kasi. siya eh. Ah? Nakapag-vlog ka pa saglit eh. Oh. Ay, naka. Kasi long weekend, so sabi namin, alis kami. Try namin makaalis bukas. Bukas, kung maaga siya makakauwi. Maaga ako makakauwi kasi nga Tapos eh. plan namin yung Saturday na bumalik. So we'll see. Kasi nga eh, naano tayo na maglo-long weekend kasi kumbaga mape-pending tapos end of the month pa yung ano Yung lahat ng mga pasahan ng tubo tsaka ng paperworks na doon na. So patong-patong na. Eh yung kanina namang inikwento ko tungkol doon sa mga issue namin doon sa trabaho. Yes. Alam niyo naman, syempre, iba-iba ang lahi, iba-iba ng mga gusto sa buhay. Tapos naggugrupo-grupo, parang ganun. Although kami nung mga nasa coating kasi different department kami. Halo-halo kayo. Hindi kami doon. 3 lang kami Pilipino, tapos kasama namin si Melvin, yung Latino na isa. Ay, Tapos dalawang puti. dalawang Canadian. So, wala kaming problema pagdating sa mga ganun overtime. Actually, tumatanggi pa nga kami pag may overtime eh. So, alam naman nila yun. Kaya ang ano nila, bakit ganun yung ibang department, nag-aaway-aaway sila sa pagdating sa overtime. Kung sino Oo, mag-overtime. kung sino mag-overtime. Pag sinabihan sila na huwag kayo mag-overtime, nag-overtime. Tapos eh, sumusobra pa. So nagkakaanuan na sila, inggitan na sila, ganyan, sumbungan. Parang hindi pantay. Oo, hindi raw pantay-pantay yung tingin. Kasi yung dating may-ari is Lithuanian. Tapos yung mga tao niya puro Lithuanian din. So lahat halos mga nando doon. Tapos sabi nila pinapaboran daw yung mga Ukrainian. Dahil kalahi daw, kalahi, sabi ng mga ano. Pero kami mga Pilipino, wala. May overtime mo, wala, okay lang. Hanggat maaari nga, gusto ko lang umuwi eh. Kasi nga eh, pagod na rin eh. Yung mga kasama namin, kahit yung dalawang si Bo tsaka si Clef, ganun din, gusto rin umuwi. Basta matapos na yung trabaho, kaya kami, nagkakaroon kami ng teamwork. Sabihin ko, pre, bilisan natin. Pag binilisan na namin, eh na. Gusto natin umuwi na maaga, lalo na pag Friday. Kaya yung mentality namin doon sa coating, tapusin yung trabaho. Oo, kasi nga naman mag-overtime. Kasi minsan, di ba, ang bigat na nga ng trabaho nila. Tapos 6 days pa sila. Ang hirap, imbes na 2 days ka nagpapahinga. Nakakalabas-labas. Eh, pag gano'n na, isang araw lang ang day off, wala na. Antay na lang sa bahay. Kagaya nga ano nasabi ko, eh, syempre, nilalaan ko rin yung pahinga ko. Tsaka yung oras para sa pamilya. Yun yung importante. Syempre, Oo naman. Kailangan balance eh. hindi natin alam kung hanggang saan tayo dito sa mundo to, pero syempre hanggat maaari gawin mo yung ano, yung para sa pamilya mo, para sa mga mahal mo sa buhay, Correct. diba? Kami nga rin ganun eh. Sa trabaho naman kami na busy din. Tuwan-tuwa yung ano. Nakaka-proud ba na yung pagkain nating Pilipino eh, nagustuhan nila. Yung Tuwa-tuwa parang, sila. yung usual naman sila na appreciate nila yung pagkain. Pero kasi yung kanina, parang na-excite sila kasi first time nga, gagaya na banggit ko sa inyo, first time yan yung Filipino food ang ginano namin. Yung ginawa. Tapos nagano pa eh, naglupang hinirang. Palakpakan. Kahit ano, kahit nila naiintindihan, after palakpakan sila. Tapos nagsayaw yung iba, dayang-dayang. Gusto nila tinikling, kaso nga, wala nang practice. Eh, mahirap din kasi Kasi walang tinikling pag gamit, walang tsaka gamit. dapat kompleto kayo. Eh, at least yung dayang-dayang nga naman, konting intak-intak ka lang sila, mga nakasuot sila na ano eh, Pilipiniana. Sino Tapos, mga server nyo? iba halo-halo, meron sa front, meron sa server. Tapos nagsuot sila ng Pilipiniana. Si chef nagsuot ng uniform niya, parang kala mo si Lapu-Lapu. Tawag namin Lapu-Lapu, tapos isip daw ni Magellan. Ang kulit eh, sayo-sayo sila eh. Pero totoo yung matatanda. Tapos lahat sila, karamihan combo ang order. Kasi gusto nila matikman lahat eh. Ano ba yung mga menu na doon?
Nung Oh, lunch, sinigang yung sabaw. Soup nila. Sinigang. Tapos pansit at saka spring roll. Yung tapos yung dinner, tapsilog, Ayos. inasal, tapos buko pandan at saka kasaba. Siyempre, gusto rin nila matikman yung mga ibang, Hindi, kasi nga last time sabi nila, bakit naggagawa tayo ng iba't iba? Italian, French night. Pero sabi niya, puro Pilipino karamihan nandito. Ba't hindi try natin yung Filipino food? Nagka-idea na, why not? Pwede nga. Ayun, nag-enjoy naman sila. Nakakatuwa din na na-appreciate nila. Masarap naman talaga, underrated na talaga yung ang mga Pilipino Totoo yun. cuisine, di ba? Dito kasi pag nakita mo, pag sabay-sabayin mo yung mga Korean, Chinese restaurant, Japanese restaurant, ang unang pupuntahan yun Pilipino parang kasi hindi nila masyadong kilala. Pero once na natikman nila talaga naman. Masarap talaga mga Filipino dish. Mm. Lalo't mga yung mga talagang yung naluluto sa Pilipinas. Kumbaga yung yung mga talagang native na luto talaga. Yun ang masarap Tapsilog nga, talaga may itlog pa. On the spot, luto kami ilang piraso. Okay, salang. Lahat naman sila Yun lang matrabaho. Kasi, yung hindi mo pwedeng lutuin yung tapsilog ng isang buong lutuan Hindi gaya ng mga stew, di ba? Yung mga beef stew, lulutuin mo yun. Marami big batch. Hindi, yun. Luto kaunti-unti ng tapa. Luto ng konti ng itlog. Pag naubos, tapos inasal, ihaw. Hindi mo na pwedeng tapusin sa ihawan kasi ang dami. 80 pieces na manok yung ko Ginawa ko pagka grill mark, lagay sa oven. Hindi na ako nakapag-vlog, dapat mapakita ko sa kanila yung preparation. Nakapag-vlog lang ako nung simula. Busy Sigurado, busy yan. Pero nakakatuwa. Tsaka hindi na rin basta-basta pwede dahil nga sa labas, diba? Dahil bagong management na. Bagong management, so kailangan yung kung gusto mong mag-video or yung ikaw lang, wala kang masasagip na iba. Kaya iwas-iwas. Pero nakakatuwa lang din. Yun ang importante yung matikman nila yung Sabi nga, ba't daw ngayon lang? Sana may next time pa raw. Meron naman sigurado. Yung kasaba tsaka buko pandan. Pwede ba hop order? Para lang mapagbigyan. Sige. Gusto nila matikman lahat Tsaka syempre, pag magkakaroon pa ng next time, depende sa kanila, di ba? Sila yung nagustuhan maganda yung naging outcome kaya for sure yun. Mauulit-uli yun. Kaya sigurado namang nasihan sila. Tama. Yan talaga. Yung kailangan natin yun, yung work balance. Work-life balance. Kasi napaka-importante nun. May stress out ka para Mababurnout ka kapag burnout ka sa trabaho, puro trabaho. Hindi ko nga alam bakit ganun Sabi nga nun na isang napanood ko lang sa Facebook yun parang short clip lang. Biruin mo sa Pilipinas, isa lang trabaho mo. Tapos paglipat mo ng Canada, 3 trabaho. Mahal din. Pero totoo mahal din kasi sa Pilipinas, pero 'di ba? Nakikita mo na-survive, 'di ba? Na-survive. Yung mga tambay nga mas mataba pa sa nagtatrabaho. Umuubra na isa lang din talaga may trabaho, 'di ba? Pag may mag-asawa. Kasi mga anak, umuubra din talaga Siguro depende rin kasi ang tao kasi talaga kung ano yung kita. Pag lumaki yung kita, mas lumalaki gastos. Yun yung kaibahan sa Pilipino Yung kumbaga yung marunong tayong mag-adjust do sa kung anong meron. Tama. Hindi kagaya nung iba na bankrupt na ako, file na ako ng bankruptcy. Dito usong-uso yun file ng bankruptcy. Hindi man lang nila gawan ng paraan na hindi maging ganun o humantong sa ganun. Sa Pilipinas gagawin talaga lahat. Tsaka lahat nagagawa ng paraan di ba? Tsaka kahit yung mga Pilipino rito, mga abilidad kumbaga, gagawa ng paraan. Yung iba naman kaya nagdo-double job kasi meron silang mga target talaga na ipon tapos travel, ipon ulit, travel. Iba-iba ng mga goals sa buhay. Iba-iba ng mga mga plano. Lalo yung mga bata-bata pa, syempre iba yan. Gusto talaga mag-double job para makaipon. Yeah. Tsaka maraming salamat sa mga nag-comment do sa nakaraang vlog natin, syempre. Sa mga bata. Kasi yung mga natin yung mga regular na nanonood kilala nyo naman kami. Lalo yung mga namin sa mga anak namin.
Yung iba kasi makapag-comment lang ganun, pero baliwala na. Deadman naman kami doon nila talaga, wag lang sa mga bata. Kasi una-una tong mga batang to, kahit mga lalaki yan masuno rin yung mga yan. Hindi sa uutusan mo lagi, pero alam nila yung dapat nilang gawin at hindi dapat. Natuto sila Natuto sila na maaga Naging sila nung mga times na yun na lumaki siya na wala ako, tapos nung binata na Nung wala naman siya. Wala naman ako. So nagkaroon sila ng mga ng mga kumbaga yung Natuto enlightenment. Tsaka din, mga naging responsable kasi Responsable, nga kailangan pag isang magulang ka kasi, kailangan lalo pag nasa malayo isa, nasa abroad. Sobrang hirap pa nung wala siya, tapos namatay pa yung yaya ko, na yaya rin ng mga anak namin. Namatay. Kaya ang hirap, tapos kami na lang ni Mami. Kailangan nilang matuto. Si Mami naman may edad na nung time na yun, tapos laging sumasamba sila. So kaming tatlo lang talaga sa bahay. Kaya totoo yung mga bata na magsaing. Tsaka pagdating dito kasi nga, syempre nagtatrabaho, hindi naman pwedeng parehong puro kami lang. So tulungan. Sa pamilya kasi importante yung tulungan. Hindi pwedeng yung isa lang o yung kayong dalawang mag-asawa lang. Kailangan in sync kayong mag-anak. Biruin mo, wala akong trabaho nung time na yun, pero kumikita pa rin ako kahit nasa bahay lang kasi. Kumikita sa mga fish pan niya. Fish pan, sa dog breeding. Ang dami. Siya na yung nagdi-deliver sa mga pet shop nun sa amin, sa Bulacan. Marami akong mga diskarte nun Kailangan mag-adjust ka doon Pero kailangan yung sa bahay, hanggat maaari, sa bahay sa siya. bahay Kasi lang. yung mga bata, kailangan tutukan. Ako, Yun naman ang hindi kami kahit papaano hindi kami, kahit malayo ang isa sa amin. Sinigurado namin na may kasama yung dalawa habang lumalaki. Tapos tinry din namin mag-service yung mga bata na putya, ang tagal, pawis na pawis pa, parang Ang lapit lang pag sinundo mo parang drive ka 10 minutes, wala pa. 10-15 lang. Wala pa. Wala pa. Pag nag-service, naka-service isang oras. Isang oras. Sabi ko isang oras na, wala nang magagawa. Imbis na makapaglaro yung mga bata or makapaggawa ng Uwi sila assignment. late na, gagawa pa assignment. Antok na. Kaya sabi ko, ako na lang, tigil niyo natin yan. Oo, kasi ganun talaga mas mabilis. Gising ka lang talaga maaga hatid, tapos uwi. Yun lang, nung sila na lang, natuto sila, kumain kayo. Kasi nung maliliit pa yung mga yan, syempre, Naka-ready na. binibihisan ko pa si Jonas, grade 4 niyan Binibihisan ko pa, minemedyasan ko pa Kumbaga masyadong na baby. Sakto nung si daddy nila, di natuto sila na. Magbihis na kayo. Pag di kayo gumising, pare-pareho sa tulog. Late. Late. Late lahat. Late sila pare-pareho, dali sila. Pasok, walang almusal. Ay, nako. Pero okay naman. Parte ng Yun yung growth na sinasabi. Kasi nakikita mo yung from dito ka, advancement ng buhay, di ba? Nakakapag-adjust ka doon sa kung anong meron. Hindi yung growth na milyonaryo ka, ganyan. Hindi ko nako-consider na growth yun Pero hindi basta, siguro, mga hindi basta-basta yun. Hindi basta mangyayari na lang yun. Kailangan paghirapan or unless pinanganak ka talagang mayaman. Tsaka yung nakikita mo yung development ng buhay mo. Yun. Meron kasi nagko-comment na isa na Ay, na natin yan. Bahala siya. Magaling din Kumbaga lahat ng niya, kailangan daw accept mo yung gano'n, accept mo to. Ay, ang lagay ba, hindi ka marunong tumanggap na natatanggap naman namin. Kaya lang, syempre, may mga pagkakataon, tao lang din naman tayo. Kailangan daw tumanggap tayo ng correction. Ano ba yung dapat i-correct pagdating sa mga anak? Kasi ang mga anak mo, ikaw yung nagpapalaki nun. Walang mali, walang tama sa mata ng iba. Siguro masasabi nila kasi meron silang standard para do sa pero syempre, pagpapalaki. kanya-kanya tayo ng way sa anak niya gawin niya 'yun. Pero do sa anak namin, iba 'yun, syempre. Pero lagi naman ganoon ang comment nun, kaya hayaan na lang natin. Hindi na siya dapat pinapansin para mahinto-hinto na yung kaka-comment din niya. May mga shallow pa na nakikita ko doon sa mga nakakaaway niya doon sa mga comment. May mga nag-comment din sa kanya. May mga nagko-comment din Deadman na lang. Basta kami happy. Masaya kami. Looking forward sa long weekend. Kahit na hindi naman ako long weekend, siya lang.
Pero at Hanapan least, natin ng paraan para makalarga tayo. hindi pa kami makaalis ng Friday, baka Saturday. Saturday. Tsaka wala pa kami plano ko sana, nag-iisip-isip pa. Kailangan din mag-unwind. Inaano kasi namin, hinahabol namin yung deadline nga. Yung bisor din namin, ayaw din mag-extend pa. Kagaya kanina, nag-extend. Kasama siya, nag-extend. Yan talaga eh. Kung gusto Kailangan. matapos ang maaga yung trabaho at hindi Oo, na... pakita mo sa tao mo na willing ka rin mag-sacrifice ng oras mo. Yun eh. Tulong-tulong. Tulong-tulong sa kaunlaran. Yan lang naman guys. Kami pasok na rin. Kanina pa kami dito sa labas eh. Ayun nga, Nagato kami kasi medyo mahangin. malamig. Kaya malamig. O, tumatanda na kami, ginawi na kami dalawa. Pero di malamig talaga, mahangin kasi. Kahit yung, ibig sabihin, mga bata doon, matatanda na rin, naglalakad. Mga naka-jacket. Lamig. Ayun na. Paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.